Welcome back to Good Morning Boss. Mga boss, mahilig ba kayo sa sports? Ito, kakaiba po ang tinry na kasama namin si Joe Tamesis. Ito ang tinatawag na underwater hockey. Alamin natin yan sa One Life. Grabe! Good morning, boss, and welcome sa Army Wellness Center dito sa Taguig. Woo! Grabe, sarap dito. Anyway, alam ko medyo late na kasi nga, hindi na summer, tag-ulan na, late na para sa mga ganitong klaseng activities. Kaya nga hindi ko alam kung ano bang ginagawa ko dito. Pero, kasama ko ngayon ang partner ko na puro pasarap siya magsasabi. Ano kayang gagawin natin dito? Hazel! Siyempre, ngayong umaga, itatry ni Joe ang underwater hockey. Ready ka na ba? Ready na. Ikaw, anong gagawin mo dito? Siyempre, mamaya aalamin natin kung ano nga bang mga health benefits ang makukuha natin sa underwater hockey. Kaya let's go! Let's go! Let's go! Woo! At ngayon naman mga boss, para explain sa atin ang konsepto ng water hockey or underwater hockey, makasama natin dito si Sir Eric Imperio. Good morning, Sir Eric. Good morning. Okay, so Sir, explain nyo naman, ano ba tong underwater hockey na to? Team sport siya, bali 6 na player versus 6 na player. Tapos ang object of the game is itong tinatawag namin na puck, no? Puck. Yan, Yeah. mabigat siya. Mabigat. Mahigit 1 kilo siya. Mhm. So nasa ilalim siya ng tubig, and then yung teams will try to get possession of the puck and then try to shoot it sa goals. Ito yung basic equipment ng isang player. Yan ang natawag naming underwater hockey stick or paddle. Aha. And of course, para hindi masaktan ng kamay natin, we also use ang ating protective glove, no? So you can only hit the puck with the paddle. And of course, to help us underwater para makakita, we use a low volume diving mask. And then, para makagalaw tayo ng mas mabilis, we use underwater hockey fins, no? Walang oxygen sa ilalim ng tubig. Yes, basically. You have to hold your air. Added protections are, tinatawag nating snorkel, dyan tayo humihinga, at saka ear protection. Magkadikit na sila. Para ba tong American football na allowed ang body contact? Hindi allowed ang body contact, may foul siya. Although accidentally, hindi natin maiiwasan yun. But normally may referee para magsabi kung ano yung foul at hindi foul. So Sir, you mentioned team sports. So meron din tayo ditong position like goalie, forward. 6 players lang siya, nahati na into main groups of players. The forwards, and then the defense. Ano-ano bang skills ang kailangan natin dito? Kailangan ba mahaba yung stamina and things like that? Oh, definitely yung sport na to, lalakas talaga yung endurance mo, cardiovascular. Pero more than that, yung may mga certain skill na very specific, lalo na yung para itong bigat na to, mapalipad mo sa underwater yan, may ipasa mo ng malayo, yan, yung mga strength ng upper body kailangan din. Eh, sir, kasama ba sa skill na yun yung galing sa pagpipigil ng ihi? Kasi nasa tubig tayo eh. So sir, tingin nyo ba matututunan ka tong sport na to? Subukan natin, kaya mo yan. Sige sir, try muna namin yung sport. Medyo mabigat. Kaya nga alis, tayo nyo kami. Ngayong umaga ay makakasama natin si Sir Chris, isang member ng Underwater Hockey Bootcamp. Good morning, sir. Good morning, Hazel. Yes, sir. Ano po ba yung mga health benefits na makukuha natin from playing underwater hockey? Underwater hockey kasi is both anaerobic and aerobic activity. So, it works out our lungs, also our heart. Maraming body parts ng katawan natin na workout, especially yung legs because we do a lot of finning, gamit natin yung fins. Also yung shoulders and triceps which we always use when we swim. Pero ang bulk nito dun sa lung capacity natin. Since we hold our breath, na-expand yung lungs. Since nasa ilalim tayo ng tubig, ang laki nung resistance ng tubig compared sa air, we exert a lot of effort. So mas nabibuild natin yung endurance and resistance natin. Ano po ba yung ideal lalim ng tubig? Yung tubig natin sa swimming pool, ideally it should be 6 feet. Eh sir, sa mga gustong magpapayat, Malaki yung naitutulong niya to burn fat. With the absence ng oxygen, mas malaki siyang workout. Mas mahirap siya, mas challenging. Iba yung dynamics ng sport. Hindi ka nga pwede magsalita underwater. So, hindi mo pwede sabihin kung slow down, go faster. So, yung mga experienced player, karaniwan yan, visual cues. Like, minsan nag-hand signal kami na stop,
go leapfrog o kaya eye-to-eye contact. Itong mga to, natututunan mo lang within years of playing hockey together. O ayan mga boss, natutunan nyo na kung ano yung mga health benefits na makukuha from playing underwater hockey. Kaya naman subukan nyo na yan dito. Gusto namin kayo imbitahan maglaro ng underwater hockey. Ang games namin ay tuwing Lunes sa EP Pool, that's in Camp Crame. At dito sa Army Pool, Army Wellness sa Fort Bonifacio. Tuwing Wednesday and Thursdays, games at 8 to 9:30. You can go to our Facebook page. It's Underwater Hockey Bootcamp. Yung game schedule namin nandun. Ang activities ng club nandun din. At yan mga boss, nakasama nyo na naman kami sa One Life Sports and Wellness. Ako po si Hazel Ann Salubon. Alam niyo mga boss, down there sa ilalim, walang hangin, walang means of verbal communication, wala lahat, walang sound. This sport redefines the meaning of teamwork, coordination, and body conditioning. Ito pong mulian yung sports connoisseur na si Joe Tamesis. Good morning, boss! Nakakabilib yung larong yun. Very interesting yung sport na yun. Sinasababa ka ng tubig, so yung pressure sa ulo mo, Yun na masakit nga yun. eh. Yun yung sinasabi ni Joe, no? Na parang wala silang ibang equipment talagang... Parang may Paano boomerang kaya lang sila yun? na Oo, may hawak. boomerang. So, kailangan magaling ka sumisi din all. Tama. So, ang galing nyo, Joe and Hazel. So, Hazel. Sana si susunod. Hazel. Sobrang galing ni Hazel. Ang galing ni Hazel.